Dati po akong Marcos loyalist. Dati po akong founder ng Caloocan na sumuporta, tumulong sa inyo para magkaroon ng tunay na pagbabago. Pero ito ay isang malinaw na panggagago. Bakit po sila nakatutok sa Quadcom investigation? Yan po ba ay may mapapala ang mga mamamayang Pilipino? Wala tayong mapapala dyan. Pero bakit diyan sila nakapokus at napapabayaan na nila ang tunay na ugat ng problema ng mga mamamayang Pilipino, ang kahirapan? Nais ko lamang pong ipaalam sa lahat, lalo na po yung mga hindi nakaunawa, ito po ay hindi isang traditional rally. Ito po ay isang public address na inihayag lamang po natin ang ating mga sentimento, ang ating mga pagkadismayado sa ginagawa nilang panggigipit sa ating pangalawang Pangulo. Nakakatakot po itong ginagawa nila dahil pangalawang Pangulo po ay isa na po sa pinakamataas na opisyales ng ating gobyerno. Pero tila yata sila na mismo ang lumalabag sa batas. Ang tanong ko nga po sa inyo, bakit po ba tayo nandito? Ako may sariling dahilan kung bakit ako nandito. Nandito, ako nga po pala si Ferdinand de los Reyes, ex-OFW po. At member din po ng IPSB, Inday para sa Bayan. At dating ex-OFW po. Nandito po ako nakikiisa sa mga mamamayang Pilipino upang ipaglaban ang ating mga karapatan. Hindi po tayo lumalaban sa gobyerno dahil kalaban tayo, hindi po. Ipinapahayag lamang po natin ang mga maling gawain at ang mga pang-aabuso nila. Unang-una na nga po, bakit po sila nakatutok sa Quadcom investigation? Yan po ba ay may mapapala ang mga mamamayang Pilipino? Wala tayong mapapala dyan. Pero bakit diyan sila nakapokus at napapabayaan na nila ang tunay na ugat ng problema ng mga mamamayang Pilipino, ang kahirapan? Hindi na nila nabibigyan pansin, hindi na nila pinag-aaralan kung paano bigyan tayo ng magandang buhay upang tayo kahit papano ay makaraos. Andyan ang pagtaas ng kuryente, ang pagtaas ng tubig, ang pagtaas ng mga bilhin. Unti-unti na po tayong lumualangoy sa kumunoy ng kahirapan. Akala natin tunay na pagbabago. Akala natin sama-sama tayong babangon muli. Pero bakit tila tayo bumabaon sa kumunoy ng kahirapan? Kaya ako may panawagan sa gobyernong ito. Dati po akong Marcos loyalist. Dati po akong founder ng Caloocan na sumuporta, tumulong sa inyo para magkaroon ng tunay na pagbabago. Pero ito ay isang malinaw na panggagago. Isipin nyo naman, sinabi na nung si pangalawang Pangulong Sara Duterte ay nagkaroon ng hiwa sa leeg, wala man lang nag-imbestiga sa inyo, wala man lang nagmalasakit. Pangalawang Pangulo, ano ang nangyari sa leeg mo? Meron ba kayo narinig ng mga senador, congressman upang alamanin kung ano ang nangyari sa ating pangalawang Pangulo, na kung sakali mang incompetent ang Pangulo, ito po ang may karapatan as per Constitution na papalit sa ating Pangulo. Kaya dapat din pong ingatan ang buhay ng ating pangalawang Pangulo. Meron po ba sa kanilang nag-imbestiga tungkol sa gurguran dito? Wala! Wala! Dahil gusto nila yon. At baka kung sino pa may pakananon, God knows everything. The truth shall set us free. Kaya mga mahal kong kababayan, hindi na po ito usapin ng politika. Tandaan niyo po ito. Hindi po ito usapin ng politika. Usapin na po ito ng sitwasyon ng ating buhay. Buhay ng mamamayan at bayan ang pinag-uusapan. At dahil nga po sa sobrang pagmamahal natin sa mga Duterte, dahil sa mga Duterte natin naramdaman at naranasan ang tunay na kapayapaan, ipinagtatanggol natin sila. Dahil sila po ang tunay
na nagmamalasakit sa ating bayan. At tungkol naman po sa pronouncement ng ating pangalawang Pangulo na ang sabi nila, active threat. Paano naging threat yun kung buhay pa siya? Magiging threat lamang po yun Gago kung yun. siya ay patayin. That is conditional statement. Hindi po yan sinabi para pumatay. Meron pong kondisyon yan na kung sakali siya ay mawawala o may papatay sa kanya, may papatayin din yung kinausap niya. Yon ay mangyayari kung siya ay mamatay. Pero dapat, ito po dapat yan eh. Dapat ito ang ginawa nila. Inimbestigahan nila kung bakit nasabi ng ating pangalawang Pangulo ang statement na yon. Dahil sa totoo lang po, nakakatakot yung statement, pero yun po ay isang reverse psychology. Figure of speech. Sinabi niya po yun para kung sino man nag-threat sa kanya ay matakot at hindi gawin sa kanya ang banta na siya ay patayin. Yun po ang katotohanan dahil meron po physical evidence, dahil meron po siyang sugat dito noon pa. Pero walang nagmalasakit nga po. Kaya kung ako kung ako'y napagbantaan na gano'n, iingatan ko si VP Sara Duterte na kahit lamok, walang kakanti sa kanya. Dahil pag nawala siya, sigurado may mamamatay. Yun eh kung mamamatay ang ating pangalawang Pangulo. Yun po ang dahilan nun. Tapos, kakalungkot isipin talaga lahat abnormality. Bakit ko nasabing abnormality? Ang isang convicted ay nag-imbestiga at nagpakulong pa sa isang abogada na professional to eh. Hindi naman pangkaraniwang tao kapag in-history background yung tao niyan, si Atty. Lopez, ang tatay niyan ay dati rin taong gobyerno. Pero anong ginawa nila? Dahil natatakot sila sa darating na eleksyon kung aabot pa sila sa 2028. Dahil sa ginagawa nila, pinupuno na nila ang salop ng mga mamamayang Pilipino. Huwag niyong sinusubukan ang kapangyarihan ng mga mamamayan dahil ang mamamayang Pilipino ngayon ay matatalino na. Nagre-research at dinadama kung ano ang sitwasyon ng bayan at ng mga mamamayan. Kaya huwag niyong susubukan ang mga mamamayan. Dahil ang gobyerno ay para sa tao, hindi ang tao para sa gobyerno. Tandaan niyo yan, wala kayo lahat ng mga politiko kung wala ang mamamayang Pilipino. Kaya dapat magkaisa na po tayo, mga mahal kong kababayan. Ipagtanggol natin ang next generation. Usapin na po ito ng next generation. Kawawa po ang next generation kung aabutan pa nila ang ganitong klaseng pamamahala. Puro abnormality. Nakakahawa ang ating bayan. Sabi nga nila, pag-asa ng bayan, mga kabataan. Pero nakikita ko parang mga nasa middle class na ang mga nandito. Nasaan ang ating mga kabataan? Kaya yan po ay isang malaking kaanuan. Kaya imposible yan sa ating mamamayan na sana po magkaisa tayo. Maraming salamat din po sa mga OFW na patuloy na nagbibigay ng tulong pagkain, tubig. Nakita niyo po, yan po ang pagpapatunay na ang mga tao nandito ay hindi mga bayaran. Dahil umaasa lamang po kami sa mga assistance na mga taong may puso para sa bayan at mamayan. Umiiyak na din po ang ating mga OFW sa labas ng bansa dahil ang mga pamilya nila ay nasa Pilipinas at natatakot sila sa biglang paglaghanap uli ng droga sa ating bansa. Nag-aalala din sila, nag-aalala sa kanilang mga anak na napapariwara na dahil sa nawala na ang peace and order sa ating bansa. Napaka-importante po ng peace and order. Kaya nga dyan nakatutok ang ating Pangulong Duterte nung kanyang termino. Dahil kapag may peace and order, merong kaunlaran at may kapayapaan ang isang bansa. Kaya dyan po tumutok ang ating mahal na Pangulong Duterte. At maraming salamat nga po pala sa dating Pangulong Duterte
Dahil kung hindi po sa kanya, hindi po magkakaroon na Republic Act 11641, the Migrant Workers Act. Nagkaroon na po ng sariling kagawaran o departamento ang mga OFW, ang Department of Migrant Worker. Si Pangulong Duterte po, bago siya bumaba, ipinagkaloob niya po yan sa amin. Kami pong mga OFW ang humingi niyan, kaya nangako siya. At nung bago siya bumaba, ipinagkaloob niya po ang Department of Migrant Worker na supposed to be inaprubahan ng ating Pangulo. Department of Overseas Filipino Worker, pinago lang ng mga buhaboy, ginawang Department of Migrant Worker. Pero nagpapasalamat pa rin kami. Kahit Department of Migrant Worker na hindi po kami mga migrant, kami po ay mga OFW. At kami po ang humingi niyan. Salamat po, Pangulong Duterte. Kayo po ang nagbigay sa amin yan. At nagpapasalamat din po ang buong OFW sektor na bago kayo bumaba, ibinigay niyo sa amin ang aming pangarap na magkaroon ng sariling kagawaran. Dahil nandyan po nakapaloob ang one-stop shop. Hindi na po kung saan-saan pa. Pero malaki rin po ang problema ngayon. Malaki po ang problema pa rin ngayon ng DFW. Dahil nga po, hindi mawawala ang mga buhaboy talaga. Kaya nga po dapat, magkaisa tayo. Ang Pangulong Sara Duterte ang dapat nang maging Pangulo. Dahil siya lamang po ang may karapatan at may pagmamahal at pagmamalasait sa ating bansa. Wala sa kanyang arte-arte. Kita nyo naman, napakasimpleng Vice President. Kinakausap kahit sino. Walang appointment. Kausapin mo yan. Kakausapin nga yan. Ibig sabihin, may puso para maglingkod sa ating mga mamamayang Pilipino. Maraming salamat po. Suportahan natin ang ating pangalawang Pangulo. Walang iwanan. Maraming salamat po. God bless us all. Mabuhay tayong mga gising na Pilipino. Thank you, Lord. Maraming salamat, Brad Babayan.